Si Gray ay isang makapangyarihan at malupit na hari na nasakop ang buong mga bansa gamit ang marahas na paraan, ngunit nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay nang bigla siyang mamatay at muling nagising bilang si Arthur. Sa kanyang bagong buhay, naging isang nakamaskarang bayani si Arthur matapos ang mahabang pagsasanay, lahat ay ginawa niya para mabawi ang dati niyang kadakilaan. Gayunpaman, bahagya lamang sa dati niyang lakas ang nagagawa niyang mabawi. Kasama ang ibang mga adventurer, nakipagsosyo siya kay Jasmine at madalas tumanggap ng mga mapanganib na misyon kung saan may mga problemang nangyayari. Sa pagkakataong ito, may ibinahaging kakaibang quest si Jasmine na kailangan nilang asikasuhin. Matapos maghanap ng impormasyon, nalaman ni Arthur na nawalan na ng komunikasyon sa isang nayon malapit sa Beastglades. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ipinaalala ni Arthur kay Jasmine na ang kaligtasan ang dapat nilang prioridad. Kapag may nakita silang mababangis na halimaw, wala sa kanilang dalawa ang dapat magpakabayani at ilagay sa panganib ang kanilang buhay, at sa halip ay pipiliin nilang maging matalino at umatras kapag delikado na. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, pumunta naman sa gubat para magsanay si Sylvie, ang kakaibang kasama ni Arthur. Pagdating sa gilid ng nayon, napansin nila na maraming bakas ng paa ang pumapasok, pero iilan lamang ang palabas. Sa mas malapit na pagsusuri, wala namang palatandaan ng labanan o tao sa loob, at ayon kay Jasmine, dapat may bakas ng gulo kung inatake ito ng halimaw, pero tila maayos naman ang lahat. Bigla na lamang silang nakakita ng kislap na parang kristal sa loob ng nayon, at dahan-dahan silang lumapit at nakita ang malalaking tipak ng kristal na nakakalat kung saan nakukulong ang mga katawan ng mga taga-nayon habang tumatakas sila. Hindi sila mukhang patay, ngunit malinaw na sila ay nakulong, at may napansin na batang babae si Arthur na nanginginig sa takot sa di kalayuan. Ikinwento nito na pumunta siya sa gubat para kumuha ng halamang gamot, at nang bumalik siya ay ganito na ang lahat. Nagsimula itong umiyak dahil sa takot, pero mas malala pa ang susunod na mangyayari. Habang pinoproseso nila ang problema, biglang pumulupot ang pilak na tali sa paan ng bata at hinila ito papunta sa isang nakakatakot na halimaw. Sumigaw ang bata sa takot habang nakabitin ng patiwarik sa malaking gagamba, at nang subukang tumulong ni Arthur ay pinigilan siya ni Jasmine. Tinignan ng halimaw ang bata at ginamit ang nag-iisa nitong mata upang gawing kristal din ang bata, at sa halip na makipaglaban, tumakbo na lamang sina Arthur at Jasmine habang umatras din ang halimaw pabalik sa gubat. Samantala, pinag-uusapan ng dalawang lalaking nakabalabal ang posibleng pagkakaisa ng mga tao at duwende, kasama na ang elves. Sinisira nito ang kanilang plano, kaya naman may gumugulo sa Beastglades upang pigilan ang mga bayani na makialam. Bumalik sa nayon, ipinaliwanag ni Jasmine na halos mamatay sila sa kamay ng isang arak, isa sa pinakamalalakas na halimaw na halos hindi matalo. 5 beses na itong nilabanan ni Jasmine at minsan lang siyang nanalo, at dati na rin itong nakalaban kasama ang mga magulang ni Arthur na sina Alice at Reynold, at doon lamang sila nagtagumpay. Mataas ang resistensya nito sa mahika, at ang kristal na ginagawa nito ay mababasag lamang kapag napatay na ang halimaw. Ipinapaalala ni Jasmine kay Arthur ang lahat ng kanyang itinuro at hinayaan itong magdesisyon. Dahil sa lakas ng kalaban, napagdesisyonan ni Arthur na bumalik muna sa guild at kumuha ng karagdagang tulong, ngunit hindi nagpatinag ang halimaw at nasundan sila. Sa isang iglap, gumamit ito ng kapangyarihan at tumalsik si Jasmine upang harangin ito para iligtas si Arthur, at walang nagawa si Arthur kundi panoorin na lamang na maging kristal si Jasmine. Bago ito tuluyang mawala ay sinabi nitong tumakbo na siya, ngunit ang pangyayaring ito ay nagpaalala kay Arthur ng lahat ng pinagdaanan niya. Matapos mawala ang kanyang mga magulang at kaibigan, hindi niya kayang tanggapin na mawala rin si Jasmine, at sa pagkakataong ito, sa halip na tumakbo ay nanatili siyang nakatayo at hinarap ang halimaw. Tinamaan siya ng matigas na paa nito, pero hindi siya natumba at napaatras lamang. Ang matinding laban na ito ang naglabas sa tunay na lakas ni Arthur, at naalala niyang muli kung paano lumaban bilang ang makapangyarihang hari noon. Nagpakawala ng mga pilak na tali ang halimaw, ngunit maliksi itong naiwasan ni Arthur. Bilang pinakamalakas na hari, isang hampas pa lamang ng kanyang espada ay sapat na para mapatay ang kalaban, pero ngayon ay tila walang saysay kahit daan-daang hampas pa ang gagawin niya laban sa halimaw. Parang walang silbi ang kanyang pagtatangkang tusukin ang matigas na baluti nito gamit ang kanyang sandata, kaya naman gumamit na siya ng mahika at binalot ng apoy ang kanyang mga espada. Gaya ng inaasahan, epektibo ang apoy sa simula, pero hindi ito tumalab ng husto dahil mataas ang resistensya ng halimaw sa mahika.
Gumawa na lang ng ibang plano si Arthur at gumamit ng malakas na mahika upang salakayin ang halimaw gamit ang iba't ibang elemento. Medyo napabagal nito ang kilos ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito sumusuko, at nang mapansin ni Arthur na nasira ang baluti nito ay sinamantala niya ang pagkakataon at isinaksak ang kanyang espada sa butas. Sa halip na labanan ang baluti, ginamit niya ang kanyang mahika papasok mismo sa katawan nito, at napaiyak at napakibot ang halimaw sa tindi ng sakit. Tinangka itong tumakas pero mas pinalakas pa ni Arthur ang kanyang atake hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang arak. Gayunpaman, nakukulong pa rin si Jasmine sa kristal, ibig sabihin lamang nito ay hindi pa natapos ang trabaho ni Arthur. Lalong naiinis si Arthur nang muling bumangon ang halimaw, at nagsalita siya sa kanyang dating boses, na tila nagiba ang kulay ng paligid at muling kumilos gaya ng isang hari, kahit na mukhang payat at bata pa ang kanyang itsura. Dahil ayaw na nitong bigyan ng pagkakataon ang halimaw, ginamit na ni Arthur ang kanyang tunay na estilo ng pakikipaglaban. Isang hiwa lang ng kanyang espada ay nahati ang dambuhalang gagamba at tuluyan nang nagwakas ang buhay nito, ngunit ang paggamit sa ganitong lakas ay nakakapanghina ng sobra. Maya-maya ay lumipad palabas ng gubat si Sylvie at tumakbo ng mabilis upang yakapin si Arthur, dahil nag-alala ng husto ang maliit na nilalang nang marinig ang ingay ng labanan. Malaya na rin si Jasmine mula sa kristal, pero wala man lang pasasalamat sa itsura niya, dahil para kay Jasmine ay mas mainam pa sana kung iniwan na lang nila ang nayon. Sa halip ay nakipagsapalaran si Arthur at inilagay sa panganib ang kanyang sarili, pero kahit ganoon, hindi maitatanggi na kahangahangang napatumba niya ang isang napakalakas na halimaw. Sa kabila ng tagumpay, hindi masaya si Arthur, sa halip ay pakiramdam niya ay kulang pa rin siya. Gusto niya ng tunay na kapangyarihan, yung kayang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya, lalo na matapos ang lahat ng nangyari noon. Naiintindihan ni Jasmine ang punto niya, pero takot na takot siya sa sermon na darating, pumayag lang kasi si Alice na lumabas si Arthur dahil nangako si Jasmine na ilalayo niya ito sa gulo. Pero nilinaw ni Arthur na mahalaga siya sa kanya at hindi niya ito maaaring iwanan, kaya wala na ring nagawa si Jasmine kundi magpasalamat at tanggapin na niligtas siya nito. Dahil patay na ang halimaw, dapat ay malaking premyo at koleksyon ang mana core nito, ngunit paglingon nila, nakita nilang kinain na pala ito ni Sylvie at halos wala nang matira, kaya nasayang na lang ito. Sa pagkamatay ng halimaw, nakalaya na rin ang lahat ng taga-nayon at bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Pagkatapos ng misyon, pumunta sina Arthur at Jasmine sa isang tavern, doon ay sinalubong sila ni Lucas Wikes, ang isang mayabang na maharlika. Ayaw nitong maniwala na nakayanan ni Arthur na patayin mag-isa ang isang arak, at ayon kay Lucas, may basehan ang kanyang pagdududa dahil bihira lang lumabas ang mga arak mula sa kailaliman ng mga piitan. Desidido naman si Arthur na patunayan ang kanyang sinabi, at hiniling ni Lucas na makita ang mana core bilang ebidensya. Alam na ni Arthur na kinain na ito ni Sylvie, kaya lalo namang naniniwala si Lucas na imbento lang ang kwento niya dahil wala siyang maipakitang patunay. Dahil sa inis sa ugali ni Lucas, gumawa ng hindi inaasahan si Arthur, ipinatawag niya at ibinagsak mismo sa gitna ng tavern ang malaking ulo ng arak. Ngayon ay nanginginig sa takot si Lucas at ang lahat ng naroon, nakita pa nito ang nag-iisang lilang mata na kayang gawing kristal ang mga tao, na nagpatunay na talagang napatay ni Arthur ang halimaw. Nagtipon ang mga tao dahil sa unang pagkakataon nila itong nakita, at kahit masakit man aminin, kinailangan tanggapin ni Lucas ang katotohanan, pero naging mayabang pa rin ito na mas madali para sa kanya ang talunin iyon. Tiningnan lang siya ni Arthur nang walang emosyon at pinanood itong umalis na parang wala nang nangyari, at nang nagpa siya silang umuwi, masiglang sinalubong sila ng mga magulang at kapatid ni Arthur. Gustong malaman ni Ray ang tungkol sa kanilang adventure, at gaya ng inaasahan, magkaiba ang kanilang naging reaksyon nang malaman nila na nakatalo si Arthur ng isang arak. Habang labis na ipinagmamalaki siya ni Ray, hinawakan naman sa ulo si Alice dahil sa inis at pag-aalala. Kahit na naging matalino at matagumpay si Arthur, hindi ganito ang uri ng ligtas na pakikipagsapalaran na nasa isip ni Alice noong pinayagan niya itong lumabas. Inutusan ni Alice na lumuhod at humingi ng tawad sina Jasmine at Arthur dahil sa kanilang kapabayaan, at nangako si Arthur sa kanyang ina na hinding-hindi na siya gagawa ng bagay na delikado. Ganoon din si Jasmine, nangako siya kay Alice na ilalayo niya si Arthur sa gulo, pero sa kabila ng mga pangako, nakipaglaban pa rin silang dalawa sa isang arak ng walang sapat na tulong at paghahanda. Dahil sa sobrang inis at pag-aalala, napaluha si Alice, hindi niya kayang makita na inilalagay sa panganib ng mga mahal niya ang kanilang mga buhay.
Kailangang makialam ni Ray, at ipinaalala kay Arthur na dapat siyang makinig kay Jasmine kapag sinasabihan na itong tumakas kapag delikado na. Nang kumalma ang sitwasyon, sinabihan ni Ray si Alice na magpasalamat na lang at nakauwi ng ligtas ang kanilang anak matapos labanan ang ganoong kalakas na halimaw. Maya-maya, nag-ensayo o naglaro ng suntukan sina Arthur at Jasmine para magpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang naglalaban, iniisip ni Arthur ang tunay na mahalaga sa kanya, at ang makita ang kanyang pamilya ay lalong nagtulak sa kanya na maging malakas para maprotektahan sila. Nang matapos ang ensayo, naisip ni Arthur kung ano kaya ang ginagawa ngayon ng kaibigan niyang si Tessa. Hindi niya alam na tumatakbo sila para mabuhay habang hinahabol ng dambuhalang bato at halos hindi na makaligtas. Mula pagkabata, karahasan at kalupitan ng mga tao lang ang naranasan ni Tessa, dahil sa mundong ito ay itinuturing na mababang uri lamang ang mga elf. Ninanakaw ang kanilang mga lupain at ibinebenta sila bilang mga alipin. Sa kasamaang palad, nahiwalay si Tessa sa kanyang pamilya noong bata pa siya, ngunit dahil sa kabutihan ni Arthur ay nakaligtas at nabuhay siya. Ngayon, ang prinsesa ng mga elf ay namumuhay bilang isang simpleng adventurer, ngunit walang umiiral sa kanya lalo na ang kanyang mga kasama. Nang sabihin ni Tessa na pupunta sila sa teritoryo ng mga tao para mangaso ng baboy ramo ay walang natuwa sa kanyang plano, at napasimangot si Veo dahil ayaw niyang nakikihalubilo sa mga tao. Samantala, nagwala naman si Faye at sinabing hindi nararapat para sa kanila ang ganitong gawain dahil nakakasira ito sa imahe ng kaharian ng Alenor. Bago pa ito makapagsalita, pinigilan na siya ni Veo at nagpasya silang umalis. Mula nang pumasok sila sa tavern, masasamang tingin lang ang natatanggap nila, kaya hindi na nakapagtataka ng harangan ng isang lalaki si Tessa habang papaalis na sila. Madali lang niyang naitulak ang lalaki palayo, pero may ibang tao na bumato ng baso ng beer sa kanya na naiwasan din niya agad. Galit na galit ang mga tao at ayaw silang paalisin, kaya gumamit na ng water magic si Faye para itulak ang mga tao at makatakas sina Tessa at Veo. Habang tumatakbo, sinabi ni Faye na sayang lang ang oras sa pakikipag-away sa mga mapanghusgang tao, pero hindi si Tessa ang tipo ng tao na umuurong, at sang-ayon dito si Veo. Dahil malayo ang kanilang pupuntahan, sumakay na lang sila sa karwahe, at gaya ng inaasahan, hindi naging payapa ang biyahe dahil sobrang tensyonado na ang relasyon ng mga tao at elf. Maraming beses silang inatake, gustong-gustong hulihin sila ng mga tao dahil malaki ang halaga ng mga elf. Sa bawat pag-atake, hinarap ito ni Prinsesa Tessa gamit ang kanyang espada at mahika, dahil ipinadala siya ng kanyang lolo sa mahirap na misyong ito upang maging inspirasyon at halimbawa sa lahat ng lahi ng elf. Ngunit hindi alam ni Tessa na may mga lihim na organisasyong nagbabalak laban sa kanya, na parang organisado at sunod-sunod ang mga pag-atake. Dahil hindi naligtas ang karwahe, napagdesisyonan nilang maglakad na lang, pero kahit anong tulong ang inaalok nila, tinatanggihan at kinapopootan pa rin sila ng mga tao. Habang dinaranas ni Tessa ang diskriminasyon, nasa isang tavern naman si Arthur sa kanilang bayan. Iniisip niya kung paano nangyari na naging maimpluwensya si Lucas sa lipunan, gayong labis na kinaiinisan at hinuhuli niya ang mga elf. Ang pamilyang Wykes ay isa sa pinakamakapangyarihan sa kaharian ng Sepian kung saan karamihan ay tao, ngunit ang nakakagulat ay may dugong elf pala ang pamilyang ito. Pinagmamasdan ni Arthur habang lumalapit si Lucas kay Elijah, isang binata na may koneksyon sa kaharian ng mga dwarfs. Napansin ni Elijah ang itsurang may lahing elf si Lucas, at sinimulan ni Lucas na sabihin na ang layunin daw ng pamilyang Wykes ay makabuo ng mga makapangyarihang mage. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, sumingit na si Arthur at tinapos ang pangungusap, dahil kailangan nila ng lakas, tinatanggap at isinasama nila ang mga elf na may kakayahan sa mahika sa kanilang angkan, na isinasantabi ang gulo at pagkakaiba ng lahi. Hindi nagustuhan ni Lucas na sumingit si Arthur sa usapan, pero dahil sa pagiging mayabang, inamin niya ang kanyang plano. Gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maging pinakamalakas at walang kapantay na mage sa buong kontinente ng Daicodem. Inaasahan ni Lucas na may mas malakas na reaksyon si Arthur, pero simpleng bati na lang ito ng swerte sa kanya. Dumating si Jasmine at sinabi ni Arthur na magkaiba sila ng layunin, hindi na siya interesado na maging pinakamalakas. Pagkatapos nito, umalis na silang dalawa para sa susunod nilang misyon. Samantala sa probinsya, hirap na hirap si Tessa na makakuha ng impormasyon mula sa mga tao. Sinubukan niyang kausapin ang ilan, pero mga masasamang tingin at sigaw lang ang natanggap niya, at dahil sa walang kwentang pagtatangka ay nawawalan na siya ng pag-asa.
Habang nagrereklamo siya sa ugali ng mga tao, bigla siyang binato ng dalawang bata sa ulo. Hindi naman nila gustong makipag-away, gusto lang nilang sabihin kung nasaan ang baboy Ramo, dahil nakakaabala na kasi ang hayop sa lugar at gusto na itong paalisin ng mga bata. Ngunit hindi alam ni Tesha na may mga misteryosong grupo na nagbabantay sa kanya, na gusto nilang magkaroon ng gulo, kaya nakita nilang magandang target ang prinsesa ng mga elf. Kapag nangyari sa kanya ang masama sa teritoryo ng tao, siguradong guguho ang mundo ng politika, kaya naman pinalakas nila ang baboy Ramo at ginawa itong halimaw na walang makakapaslang. Pagdating ni Natesha ay agad silang sinugod, kaya naghanda sila at sabay-sabay na inatake ito ni Natesha at Faye, kasama si Veo gamit ang kani-kanilang kapangyarihan. Akala nila ay tapos na ang laban, pero laking gulat nila nang muling tumayo ang hayop na walang kahit anong galos. Muli itong sumugod at muntik nang matamaan si Faye, at mas lalo silang nahirapan nang matuklasan nilang walang epekto ang mahika dito. Dahil alam nila ang tindi ng panganib, tumakbo na sina Veo at Tesha para mabuhay, pero hindi tumigil si Tesha sa pagpapakawala ng spell kahit alam niya na wala naman itong silbi. Mula sa dilim, tuwang-tuwang pinapanood ng mga misteryosong tao ang nangyayari, at alam nila na bagaman magaling sa mahika ang mga elf, marupok naman ang kanilang mga katawan. Kapag namatay si Tesha dito ay siguradong magkakagulo ang lahat, kaya naman kailangan talagang hindi ito makaligtas. Naiipit sa bangin, binunggo ng baboy Ramo ang bato at lumipad ang malalaking tipak, at sa kasamaang palad ay tinamaan si Veo at bumagsak sa lupa. Wala siyang magawa habang papalapit ulit ang halimaw, pero buti na lang ay dumating si Faye sa tamang oras, at gumamit siya ng water magic upang gawing madulas ang lupa at makatakas si Veo. Dahil sa delikadong sitwasyon ay iginiit ni Veo at Faye na umatras na sila, pero hindi pa handang sumuko si Tesha, dahil may plano pa siya at kailangan niya ang tulong ng mga kaibigan. Wala na silang nagawa kundi sumunod sa kanyang ideya, at sinimulan ni Faye sa pang-aakit sa hayop para habulin siya, isang bagay na ayaw niya dahil ayaw niyang tumakbo. Habang hinahabol nito ang pagod na si Faye, sumabak naman si Veo at gumawa ng malaking butas sa lupa, at doon nahulog ang lumaragasang baboy Ramo. Sinamantala ito ni Tesha at ginamitan ng wind magic para ihulog ang malalaking bato sa loob, at akala nila ay payapa na ang lahat at patay na ang kalaban. Ngayon ay nauubos na ang mana nila, pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat, at sa sobrang gulat nila ay tumalon palabas ng hukay ang halimaw at papunta kina Veo at Faye. Gamit ang huling lakas, binuhat at inilipat sila ni Tesha sa ligtas na lugar gamit ang hangin, bagaman nagtatalo sila kung sayang lang ang ginawa niya, ngunit iyon lang ang pwede niyang gawin. Alam niyang ganon din ang gagawin ni Arthur, nalugmok sa isipin si Tesha at naalala ang tapang at katatagan ng kanyang kaibigan. Habang wala sa kanyang sarili dahil sa kakaisip kay Arthur, kinailangan pang iligtas siya ni Faye para hindi siya makain. Nang makaligtas, sinabi ni Veo na kailangan na nilang tumakbo dahil wala na silang mana at hindi na mapigilan ang halimaw. Pero naalala bigla ni Tesha ang itinuro sa kanya ni Arthur noon, kung paano gamitin at buhayin ang tunay na lakas na nasa loob mismo ng kanyang mana core. Nakapagpalabas si Arthur ng matinding liwanag mula sa kanyang mga palad, na nagsisilbing daluyan ng napakalakas na enerhiya upang patibayin ang kanyang katawan. Noong bata pa siya, namangha na si Tesha sa kakayahang iyon, at ngayon ay sinusubukan niya itong gayahin sa pamamagitan ng pag-focus sa kanyang inner mana core. Hindi nagtagal, kumintab ang kanyang mga braso sa gintong liwanag, at habang dumadaloy ang mana ay lumakas ang buong katawan niya. Buong bilis na sumugod ang baboy Ramo, pero hindi man lang kumurap o umatras si Tesha, hinarap niya ito ng diretsahan at pinatumba gamit ang kanyang mga kamao na pinalakas ng mahika. Sa pagbagsak ng halimaw, hindi makapaniwala sina Faye at Veo sa ipinakitang lakas ni Tesha. Samantala, labis na nadismaya ang mga misteryosong tao na nagplano ng lahat ng ito, dahil mas malakas pala ang prinsesa ng mga elf kaysa sa inaakala nila. Nang matapos ang gulo, ibinalita ni Tesha ang tagumpay sa isang tao, pero ni isang pasasalamat ay wala siyang natanggap. Kahit nakakadismaya, hindi na lang niya ito pinansin, at nakita niya ang dalawang bata na nagturo sa kanya kung nasaan ang hayop. Sila ang kauna-unahang nagpasalamat ng malugod sa kanila, at nang makita ni Tesha ang maaliwalas nilang bahay, muling sumagi sa isip niya si Arthur. Bumalik naman sa kaharian ng Eleanor, napanatag na ang loob ng lolo niyang si Varian nang malaman niyang napatay niya ang baboy Ramo. Alam niyang laging isinusugal ni Tesha ang buhay nito, pero naniniwala siyang makabubuti sa apo ang ganitong karanasan. Lalo siyang nagpapasalamat kay Arthur sa paggabay kay Tesha, at naniniwala siyang ang dalawang ito ang magbabago sa takbo ng mundo.
Dahil tapos na ang misyon, nagpahinga muna sila sa isang tavern at pinag-uusapan ang susunod na pupuntahan. Nais ni Natesha at Faye na bumalik sa Ceres, na ang bayan kung saan nakatira si Arthur, ngunit nang banggitin ang pangalan niya ay nawala ang kalmadong ugali ni Tesha. Hindi siya makapaniwala na kilala pala ni Faye at Veo si Arthur at ang buong pamilya nito, at pakiramdam niya ay malungkot siya na hindi sinabi sa kanyang nandoon lang pala si Arthur at pwede niya itong dalawin anumang oras. Dahil sa pananabik, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatayo sa tapat ng bahay ni na Arthur, at gusto niyang pumasok pero kinakabahan siya kung paano ba ang tamang pagpapakilala. Habang nag-iisip siya, bigla siyang ginulat ni na Alice at ang nakababatang kapatid ni Arthur. Dahil hindi nila siya kilala, natakot at tumakbo siya palayo habang iniisip kung nasaan kaya ang kaibigan niya. Sa malayong lugar naman, nagising si Arthur sa isang dalampasigan kasama ang wasak na bangka. Ang huling naalala niya ay ang pagsagwan nila ni Jasmine sa maalon na dagat, hanggang sa tamaan sila ng dambuhalang alon at tumaob ang kanilang maliit na sinasakyan. Agad siyang naghanap kay Jasmine at naalala kung paano bumitaw sa pagkakahawak ang dalaga sa kanyang kamay. Tumakbo siya sa kabilang dulo ng dalampasigan at umaasa na sana ay nandoon ito, pero sina Elijah at Lucas ang natagpuan niyang basang-basa at nanginginig. Nang makita sila ay ipinaliwanag ni Arthur ang nangyari, na papunta sana sila ni Arthur para hulihin ang isang mana beast para sa pamilyang Helstia. Samantala, nasa misyon naman si Elijah na imbestigahan ang mga nawawalang bangka nang sila ay tinamaan ng bagyo. Kahit pare-pareho lang silang nasa mahirap na sitwasyon, pinagtawanan at tinawag na nakakaawa ni Lucas sina Arthur at Elijah. Dahil sa inis at lungkot na kasama niya ang lalaki, sinuri ni Arthur ang mga piraso ng bangka, ngunit sa itsura nito ay halos imposibleng nakaligtas si Jasmine. Dagdag pa sa problema, wala talagang pakialam si Lucas sa bangka o sa kapalaran ni Jasmine dahil ang gusto lang niya ay makauwi. Kahit nakakainis ang ugali nito, pinigilan lang ni Arthur ang kanyang sarili. Dahil walang makitang bakas sa dalampasigan, tinawag ni Lucas si Sylvie na naglalaro lang pala ng bola sa isang bukid. Inutusan siya ni Arthur na hanapin si Jasmine sa paligid ng dagat, umaasang may mahahanap itong impormasyon. Samantala, nakaligtas naman si Jasmine ngunit napadpad sa ibang bahagi ng isla. Hindi niya makita si Arthur kaya tinawag niya ito ng malakas habang sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Bumalik naman ang alaala sa bayan ng Xyres, kung saan pinag-uusapan ni na Jasmine at Ray ang tungkol sa mga adventurer. Madalas kasing tumatanggap sila ng simpleng trabaho, pero mga malalakas na halimaw pala ang haharapin nila. Dahil madalas itong mangyari, naniniwala si Ray na may mga taong sadyang gumagawa nito para sirain ang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at dwarfs, kasama na ang elf. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw ni na Alice at Ray na maging adventurer si Arthur, pero nagtitiwala sila kay Jasmine, at ipinagkatiwala nila sa kanya ang kaligtasan ng kanilang anak kahit anuman ang mangyari. Kahit hiwalay na ngayon kay Arthur, determinado si Jasmine na hindi mabigo ang tiwala ni Ray at Alice kaya ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa isla. Sa di inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang mga gwardya ng pamilyang Sepien na hinahanap si Lucas. Inatasan silang hanapin ang binata, pero mukhang wala silang alam at sumisigaw na parang mga bata habang tinatawag ang amo nito. Wala namang magawa si Jasmine kundi tumingin sa kanila ng may inis. Samantala, may hawak na makapangyarihang dimensional ring si Lucas na ginagamit niya para kumuha ng mga gamit pang kampo. Sobrang halaga ng mga singsing na ito, at matagal na itong gusto ni Arthur, pero kahit ang pinakamurang klase ay nagkakahalaga na ng libu-libong ginto. Nang mailabas na ni Lucas ang mga gamit, doon na siya tumigil at hinayaan na lang sina Arthur at Elijah na gumawa ng lahat. Habang abala ang dalawa sa pagtatayo ng tent, nakaupo lang si Lucas buong maghapon, at nang nagugutom si Lucas ay humingi siya ng pagkain. Ngayon ay lumalabas na mga walang kwentang bagay lang pala ang kaya ng ring niya at hindi pagkain, ngunit dahil kaunti na lang ang baon nila, kumilo si Arthur at nanghuli ng isda at namimitas ng kabute. Hindi mapigilan ni Elijah ang paghanga sa husay at talino ni Arthur, at dahil handa na ang sangkap, oras na para magtrabaho naman si Lucas at mag-ihaw. Dahil sanay sa magarang buhay ay nandidiri siya sa ideya, pero naging tuso si Arthur at sinabihan siya na ang kanyang malakas na fire magic ang pinakamahalaga para maluto ng masarap ang isda. Naniwala naman ang tangang binata at sinubukan ang pagluluto sa unang pagkakataon, ngunit sa unang subok pa lang, nasunog na agad at naging uling ang isda. Ngayon ay sinubukan niyang bawasan ang apoy, pero naging hilaw naman ang resulta,
At matapos ang ilang pagtatangka ay nakuha rin ng mayabang na Maharlika ang tamang paraan. Habang abala si Lucas sa pagluluto, inihanda naman nina Arthur at Elijah ang mga kabute. Paglubog ng araw, nagtipon-tipon sila sa paligid ng apoy at kumain ng simpleng hapunan, at kahit nakakagulat man, nagustuhan pala ni Lucas ang pagkain kahit na malayo ito sa karaniwan niyang kinakain. Nang nagbiro si Arthur na sana ay mas magaling pa siya sa susunod, nagtampo si Lucas at nakipagtalo, at doon lang napansin ni Elijah na napaniwala at napatrabaho lang pala ni Arthur ang binata. Ang ganitong eksena ay nagpaalala kay Arthur ng kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran, at nakaramdam siya ng kaunting saya at kapayapaan. Dumating ang gabi at may mga kakaibang bagay na gumagalaw sa isla. Kinaumagahan, habang busy pa rin kumain si Lucas, ibinahagi ni Arthur ang kanyang nadiskubre. Habang naghahanap ng pagkain, nakita niya ang mga labi ng bangka na sinakyan nina Lucas at Elijah, at sa itsura nito ay halos imposible nang maayos pa ito para makauwi sila. Ngayon ay dalawa lang ang pagpipilian nila, maghintay ng saklolo o humanap ng ibang paraan para makatawid. Pero bago pa man sila magdesisyon, binanggit ni Lucas ang isang mahalagang bagay. Ang misyon pala niya ay hulihin ang isang dambuhalang halimaw sa dagat na may kakayahang kontrolin ang panahon, at ang A-rank na halimaw na ito ang dahilan kung bakit nabuo ang malakas na bagyo na naghiwalay kina Arthur at Jasmine. Habang nandoon pa ito ay napakahirap para sa mga adventurer na makatawid, at ayaw sanang humingi ng tulong ni Arthur dahil sa ugali ni Lucas, pero kailangan nila ang lakas nito. Ayon sa impormasyon, mahilig daw pumunta ang halimaw malapit sa dalampasigan kaya posible na nasa isla pa rin ito. Gustong-gustong sunugin ni Lucas ang halimaw, at nagboluntaryo rin sina Arthur at Elijah na tumulong. Habang nagsisimula ang mapanganib na misyon ng tatlo, patuloy pa ring naghahanap si Jasmine, at nang halos mawalan na siya ng pag-asa ay lumapit sa kanya si Sylvie. Kahit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng maliit na nilalang, ramdam niyang galing ito kay Arthur at buhay pa ang kanyang kaibigan, kaya naniwala siya sa pag-asang iyon at alam niyang magkikita rin sila. Sa kabilang banda, natagpuan ng tatlong adventurer ang isang madilim na kuweba na tila ang pugad ng halimaw. Dahil sabik na makipaglaban, hinayaan ni Arthur na si Lucas ang unang umatake, at gaya ng inaasahan, ipinakita ni Lucas ang kanyang kayabangan at gumamit ng matinding mahika. Gumawa siya ng malaking sibol ng apoy at ipinadala iyon ng direkta sa loob ng kuweba, at lumipad ang bola ng apoy at nagdulot ng pagguho at alikabok. Napilitan si Elijah na gumawa ng pader na bato para protektahan sila mula sa mga bato at sinabihan si Lucas na mag-ingat, pero hindi ito pinakinggan ng binata. Sigurado si Lucas na isang tama lang ay patay na ang halimaw, pero sobra siyang nagmalaki sa kanyang sarili, at biglang yumanig ng malakas ang buong pasukan ng kuweba. May dambuhalang bagay na lalabas kaya lumayo sina Arthur at nang magbalik sila ng tingin, isang higanteng isdang naging halimaw ang sumugod papunta sa labas. Sobrang laki ng halimaw sa dagat, at kahit si Lucas ay nakatulala at natakot, at nagpakawala ito ng malakas na atake pero agad itong naitaboy ni Arthur habang sumusugod siya. Dahil walang oras magplano, inutusan ni Arthur si Lucas na maghanda ulit ng apoy habang inaakit niya ang halimaw. Samantala, naging pananggalang naman si Elijah at sinasalo ang mga tama habang papalapit si Arthur. Handa na sana si Lucas at ginamit ang kanyang mahika, pero laking gulat nila nang wala man lang gasgas ang naiwan sa katawan nito. Ngayon ay natulala siya sa takot, at sa kabila nito ay nagawa pa ring masugatan ng malalim ni Arthur ang makapal na balat ng hayop. Sumabog ulit ang apoy mula kay Lucas, pero tila walang epekto ang lahat sa dambuhala. Nagsimulang mabigo ang plano ni Arthur nang mapansin niyang naghihilom agad ang mga sugat nito dahil sa regeneration ability. Dahil sa inis at pagkamangha sa kakaibang nilalang sa mundong ito, nagpa siya siyang magbago ng estratehiya. Inutusan niya sina Elijah at Lucas na pumalit sa harap habang siya naman ang susuporta sa likod. Halos umiyak na si Lucas sa takot dahil ayaw niyang mapahamak, pero nang asarin siya ni Arthur, nagwala ito at walang tigil sa pagpapakawala ng apoy kahit alam naman nitong parang wala ring saysay. Habang nagiging magulo ang laban, muntik nang matamaan at mamatay si Elijah ng buntot ng halimaw, pero nasagip siya ni Arthur sa huling sandali. Pinaalalahanan niya ang mga kasama na manatiling mahinahon at muling sumugod, binutasan ulit ni Arthur ang laman nito at sinenyasan si Elijah. Agad na gumawa ng matatalim na bato si Elijah at itinapat mismo sa mga bukas na sugat, at dahil napuno ng bato ang mga hiwa ay hindi na ito gumagaling pa, at naging epektibo ang estratehiya nina Arthur at Elijah habang walang tigil naman si Lucas sa pag-atake.
Sa wakas ay bumagsak ang halimaw, at nagdiwang sina Arthur at Elijah sa tagumpay, at dahil naiiba ay ipinaalala agad ni Lucas sa lahat ang malaking ambag niya. Kahit nakakainis si Lucas, may naramdamang koneksyon si Arthur dito at naalala niya ang kanyang nakaraan bilang hari. Binigyan niya ito ng papuri na ikinatuwa naman ng binata, pero biglang tumigil ang saya dahil buhay pa pala ang halimaw. Pagod na si Arthur sa pakikipaglaban sa mga sobrang lakas na halimaw, pero wala siyang pagpipilian, mabuti na lang at may dumating na tulong. Gamit ang galing niya bilang A-rank na adventurer, tumakbo si Jasmine sa ibabaw ng tubig. Nakakatakot ang kanyang bilis pero malugod silang tinulungan, at bago pa man makapag-isip ang mga lalaki, lumipad siya papunta at agad na pinugutan ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang mga espada. Hindi pinansin ni Jasmine ang gulat ni Lucas at Elijah at diretsong lumapit kay Arthur para tingnan kung ayos lang ito. Sa wakas ay magkasama na sila ulit, at sa ilalim ng magandang paglubog ng araw, humingi ng tawad si Jasmine dahil nadamay pa siya. Pero sinabi ni Arthur na magkasosyo sila at kahit anong mangyari ay sabay nilang haharapin iyon, ngunit sa sandaling naging emosyonal ang mga oras na ito, bigla na namang sumigaw sina Lucas at Elijah. Nakita kasi nila si Sylvie na kinakain ang mana core ng halimaw, na dapat ay napakamahal at premyo nila. Samantala, habang magulo sa isla, nagkita-kita naman sina Tesha at Faye, kasama si Veo. Pinagtatawanan nila si Tesha dahil sa sobrang hiya at takot, kaya hindi ito nakapasok sa bahay ni Arthur. Dahil sa kanyang inis sa pang-aasar ng kanyang mga kaibigan ay umalis na lang siya, pero kahit ganun, sana ay bumalik pa rin siya sa bahay ni na Arthur. Ngunit sa kasamaang palad ay nasalubong niya si Ray, at bago pa man makapagsalita ang lalaki, natakot si Tesha at tumakbo ng mabilis na parang hangin na lang ang naiwan. Samantala, may isang grupo ng mga lalaking nakatalukbong na nakatingin sa isang mahiwagang mapa, at maingat silang naghahanap ng halimaw na sapat ang lakas para sa araw ng paghahatol. Maya-maya, nakita sina Arthur at Jasmine na paalis mula sa Adventurers Guild, at habang naglalakad, sinabi ni Arthur na labis siyang nagulat sa bilis ng pagdating ni Jasmine noong nilalabanan nila ang halimaw. Sinabi ni Jasmine na hindi iyon malaking bagay, dahil ang ginawa lang niya ay itinoon ang kanyang mana sa kanyang mga paa para mapabilis ang kanyang kilos. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang isang matangkad na lalaki na may kulay gintong buhok at binati siya. Hindi nakikilala ni Arthur ang lalaki, kaya ipinaliwanag ni Jasmine na ang pangalan nito ay Brauld at isa itong A-rank adventurer. Tila natutuwa si Brauld na kilala siya ni Jasmine, at sinabi niya na lumapit siya para humingi ng pabor dahil may nakita siyang impormasyon tungkol sa isang mahalagang kayamanan. Napansin ni Arthur sa kanilang pag-uusap na isang malakas na adventurer din si Brauld, katulad ni Jasmine, at naintindihan niya na dapat ay talagang napakahusay ng kakayahan ng sinumang nasa ganitong antas. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba at pangamba si Arthur nang makita niyang nakatayo si Brauld nang malapit kay Jasmine. Maya-maya, nasa training area na si Arthur at naghahandang magsanay kasama si Adam. Bago magsimula, naalala ni Arthur ang huli nilang laban at iniisip niya kung ano kaya ang magiging resulta ngayon. Nang magsimula ang laban, pinatunayan ni Adam na isa siyang matinding kalaban, at sa buong laban ay siya ang nangibabaw at ilang beses niyang napasuko si Arthur. Kahit ganun, napansin pa rin ni Adam na malaki na ang ipinagbago at galing ni Arthur, at kinilala niya ang kanyang pag-unlad. Pinasalamatan naman ito ni Arthur sa papuri, at pagkatapos ng sesyon, sinabi ng ibang adventurers kay Arthur ang kanyang susunod na schedule sa pagsasanay. Sasabak daw siya sa archery training, at kasunod nito ay ang pagsasanay sa earth at wind magic, at tinanggap agad ito ni Arthur nang walang pag-alinlangan at ipinakitang handa siyang magpatuloy sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Samantala, mukhang hindi mapakali at lutang si Ray, paulit-ulit niyang iniisip kung kumusta na kaya si Arthur habang nagsasanay ito. Napansin ito ni Jasmine at tinanong niya kung gusto ba nitong puntahan at silipin si Arthur, ngunit tinanggihan naman ito ni Ray at sinabing kalimutan na lang nila iyon. Sa halip ay tinanong niya kung ano ba talaga ang gustong pag-usapan ni Jasmine sa kanya, at tinanong ni Jasmine si Ray kung may alam ba ito tungkol kay Brauld. Ipinaliwanag ni Ray na nakilala si Brauld dahil sa katapangan sa pakikipaglaban sa frontlines, at madalas itong humaharap sa pinakamapanganib na sitwasyon sa mga misyon. Sa kabila nito, nagagawa pa rin niyang matapos ang mga quest ng hindi nasusugatan. Tinanong ulit ni Jasmine kung anong klaseng tao si Brauld, at sinabi ni Ray na sa totoo lang ay mahinahon at madaling pakisamahan ito, pero sobrang husay makipaglaban. Idinagdag pa niya na kahit siya ay mahihirapan kung maglaban silang dalawa,
at sinabi ni Jasmine kay Ray na inalok siya ni Brauld na sumama sa isang quest. Nakita ni Ray na kakaiba ito, lalo na't may sarili namang grupo o party si Brauld. Idinagdag pa ni Jasmine na hindi lang siya ang nilapitan, kundi marami pang ibang adventurers ang tinatanong nito. Dahil dito, inisip nila ang posibleng dahilan, naisip nila na baka naghahanap ito ng pamalit kung sakaling may nasugatan o kaya naman ay nagkahiwa-hiwalay na ang kanyang mga kasama. Pero pinayuhan sila ni Ray na huwag maniwala agad hanggat walang sapat na ebidensya, at dahil rito ay nagpasya si Jasmine na alamin pa ang totoo at imbestigahan ito. Nang paalis na sana si Jasmine, tinawag siya ulit ni Ray at sinabing sana ay bantayan at alagaan niya ng maigi si Arthur. Samantala, pagod na si Arthur at ang ibang adventurers matapos ang mahaba at mabigat na pagsasanay. Kahit ganun, lumapit si Ray at sinabi na gusto niyang makalaban si Arthur para magkabonding sila, pero pinigilan agad siya ni Alice at Elena, at sinabing sapat na ang ginawa ni Arthur sa araw na ito at hindi na dapat puwersahin pa ang kanyang sarili. Dahil dito ay medyo nadismaya si Ray, at pagkatapos noon, napansin ni Arthur na wala si Jasmine at tinanong kung nasaan ito. Sinabi ni Ray na may inaasikaso lang ito, pero sa ngayon ay siya muna ang sasama at makikipagbonding sa kanila. Sinabi ni Arthur na ayos lang iyon, at kahit pumayag siya, tahimik na nagmuni-muni si Arthur. Pakiramdam niya ay bago pa rin sa kanya ang ganitong samahan na parang isang pamilya, at habang nakatingin sa kanila ay iniisip niya kung kailan magiging natural sa kanya ang mga ganitong sandali. Bumalik naman sa Adventurers Guild, mainit ang ulo ni Lucas dahil wala siyang mahanap na magandang quest na mapagkakaabalahan. Ipinaliwanag ng kanyang mga gwardya na dahil sa mga naganap na insidente, maraming adventurers ang namatay, kaya naman naging mas maingat ang guild at mas tumatagal sa pagsusuri ng mga quest bago ito ibigay sa mga adventurers. Umaasa sana si Lucas na makakatapos pa ng ilang quest bago pumasok sa akademya, pero dahil sa sitwasyon, nagdududa na siya kung magagawa pa niya ito. Sa oras na iyon, lumapit si Sean at sinabi na palihim na nagre-recruit si Brauld ng mga miyembro, para salakayin ang isang hindi pa natutuklasan na mataas na antas na piitan, at ang misyon na ito ay itinatago sa guild. Sinabi ni Sean na dahil sa lakas ni Lucas ay siguradong makakasali ito agad, pero pagkarinig noon, agad na tumutol ang mga kasama ni Lucas, at binalaan nila ito na mukhang napakadelikado ng misyon at pinayuhan na huwag nang sumama. Hindi pinansin ni Lucas ang mga ito at sinabing tumahimik na lang sila, at malinaw na napagdesisyonan na niyang sumali. Habang naglalakad si Lucas para hanapin si Brauld at subukang makasali sa grupo, kitang-kita sa mukha ni Sean na may binabalak siya at parang inilalagay lang niya sa alanganin si Lucas. Samantala, lumabas si Arthur kasama si Alice para tumulong sa pagbili ng mga bagong damit para kay Elena. Kahit dapat ay masaya ang pamamasyal na ito, napansin ni Alice na nananatiling seryoso at hindi mapalagay si Arthur. Sinabihan niya itong mag-relax at subukang mag-enjoy, pero sa loob-loob ni Arthur, mas gugustuhin pa niyang makipaglaban sa halimaw kaysa mamili ng gamit. Samantala, nakaupo si Natesha at ang kanyang grupo sa isang tindahan at umiinom ng tsaa. Nagulat si Veo at Faye dahil ilang beses na silang pumunta sa bahay, pero hindi pa rin nagkikita si Natesha at Arthur, kaya naisip nila na baka talagang hindi itinadhana na magkita sila. Hindi sumang-ayon si Tesha at sinabing hindi iyon totoo dahil sobra-sobra na ang pangungulila niya kay Arthur, at tinanong naman ni Faye si Tesha kung mayroon silang bagong misyong ibinigay kay Baryan. Ipinaliwanag ni Tesha na kailangan muna nilang hintayin na matapos ang kasalukuyang investigasyon bago sila bigyan ng panibagong misyon. Sinabi ni Veo na ayos lang sa kanya iyon, dahil ayaw na niyang makalaban ulit ang delikadong halimaw ng walang babala. Sa parehong oras, naglalakad pa uwi si Arthur kasama sina Alice at Elena. Biglang nakita sila ni Veo sa malayo at natuwa si Tesha, pero nang lumingon na sana si Tesha, may dumaan na karwahe at natakpan ang kanyang paningin. Nang makaalis ito, wala na si Arthur kaya muling nakaligtaan ni Tesha na makita siya. Maya-maya, pumunta si Arthur sa isang tindahan ng mga mahiwagang gamit dahil gusto niyang bumili ng dimensional ring. Doon ay nakasalubong niya sina Helen at Angela, at tiningnan niya ang mga paninda pero napakamahal ng mga ito para sa kanya sa ngayon, kaya napagdesisyonan niya na babalik na lang siya kapag may pera na siya. Hindi nagtagal, pumasok din sina Alice at Alina at pinagsabihan si Arthur dahil bigla na lang daw itong nawala at iniwan sila. Humingi naman ng tawad si Arthur at sumama na ulit sa kanila, at pagkatapos ng maghapon, umuwi si Arthur at agad na bumagsak sa kanyang kama dahil sa sobrang pagod. Kinausap niya si Sylvie at inireklamo kung gaano kahirap at nakakapagod para sa kanya ang mga ganitong araw kasama ang pamilya.
Inamin niya na kahit mahalaga sa kanya sina Alice at Elena, hindi pa rin siya sanay sa ganitong pamumuhay. Si Sylvie naman ay hindi na makapaghintay na sumabak muli sa pakikipagsapalaran, at tinanong niya si Arthur kung kailan ang susunod nilang misyon. Ipinaliwanag ni Arthur na pansamantalang humihinto ang mga adventurer dahil sa mga nangyari kamakailan, kaya baka matatagalan pa bago sila mabigyan ng misyon. Habang kausap si Sylvie, napagtanto ni Arthur na halos 2 taon na pala mula noong naging adventurer siya, at ang plano lang naman niya ay manatili sa ganitong trabaho hanggang sa makapasok siya sa Zyrus Academy. Dahil malapit na ang araw na iyon, naiisip niya na baka ang susunod na misyon ang magiging huling laban na sila ay magkakasama. Gusto niyang malaman kung ano ang iisipin ni Jasmine tungkol sa desisyong ito, kaya hinanap niya ito, pero pagdating niya ay nakita niyang binihisan ni Alice at Elena si Jasmine ng magandang damit. Nahiya si Jasmine nang makita siya ni Arthur, at sinabi lang ni Arthur na ang ganda niyang tignan, pero imbes na sumagot ay tumakbo agad palayo si Jasmine dahil hindi niya makayanan ang sandaling iyon. Gusto pa ring makausap ni Arthur si Jasmine, kaya nang makapagpalit ito ng damit ay hinanap niya ito at kinausap ng pribado, at tinanong niya kung ano ang plano nito tungkol sa imbitasyon ni Brauld. Sinabi ni Jasmine na inimbestigahan niya ang nangyari at nalaman niyang si Brauld lang ang nag-aayos ng misyon, at hindi kasali ang karaniwan niyang mga kasama, kaya sa tingin niya ay hindi magandang ideya na tanggapin ang alok. Napansin ni Jasmine na parang interesado si Arthur, at pinag-isipan ni Arthur ang lahat ng nangyari at naisip niya na kahit iwasan pa niya ang panganib ay wala ring magbabago. Sinabi niya kay Jasmine na kahit sanay siya sa simpleng misyon tulad ng pagkuha ng halamang gamot, ngunit kung ito man ang huling misyon nila ng magkasama, dapat ay isang bagay ito na makabuluhan at hindi malilimutan. Naintindihan ni Jasmine ang punto niya, pumayag din ito dahil sa tingin niya ay nakakabagot lang naman ang simpleng gawain, kaya napagdesisyonan niyang tanggapin ang misyon at sumama kay Arthur. Kinabukasan, naghanda na sina Arthur at Jasmine para umalis, at nagtitipon ang pamilya para magpaalam. Binigyan ni Ray si Arthur ng huling payo, at pinaalalahanan na ang pinakamahalaga sa anumang misyon ay ang makauwi ng ligtas. Sinabi niya kay Arthur na basta makabalik sila ng ligtas ni Jasmine, magkakaroon sila ng kapistahan kahit ano pa ang kalalabasan ng misyon. Pagkatapos noon, sinimulan na nina Arthur at Jasmine ang kanilang paglalakbay. Dumaan sila sa isang teleportation tunnel at nakarating sa isang malawak na kapatagan, at doon ay nagpaalam si Arthur kay Sylvie at sinabing magkikita na lang ulit sila kapag tapos na ang misyon. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na ang paglalakad nina Arthur at Jasmine, ngunit sa kabilang banda, tinatapos na ng lalaking nakatalukbong ang kanyang summoning ritual. Sobrang lakas ng nilalang na tinawag niya at halos hindi niya ito makontrol ng buo, at dahil dito ay naging kumpiyansa siya na walang laban sina Arthur at Jasmine kapag hinarap nila ito.